ayaw magsabi ng masakit na katotohanan. Ibsan, yung kahirapan na hinaharap ng ating mga kababayan. Yung nagsasabi po ng katotohanan, madalas naman sa kasaysayan, yan yung napapahirapan. Ngayon, ito po ang aking iniisip na gusto ko po magtulungan po sana tayo dahil tila dapat pababain po natin yung political noise para makagawa tayo ng batas na talagang makakatulong sa ating mga kabayan. Dahil sabi nyo nga, hirap na po. Sabi nyo po, pataas ang presyo ng bilihin, pababa ang growth natin. At siguro, hindi magiging sapat yung talagang economic spending lang ng gobyerno. Kailangan din dito kasabay ay mapababa yung political noise para ang ating mga namumuhunan ay mag-invest ulit, maglabas ng pera para magkaroon ng trabaho yung ating mga kababayan. Tama po, if there will be serious political reforms, bababa po yung political noise. Sa tingin ko po. Kaya nga ako po ay kritiko ng Administrasyong Marcos. Kritiko na po ako nung panahon pa ng kanyang ama. Kasama ako sa EDSA. At ako po'y madalas na oposisyon. At masabi ko po, kung itong last 2 years ng Pangulo, kung meron lang po genuine political reforms, itong sa SONA, may maririnig lang ako na mag-i-implement siya ng reforma ng mga pagpabago ng bansa natin. Luluhod ako sa kanya. At di niya na ako maririnig na pagbatikos sa kanya. Political reforms, baguhin natin ang konstitusyon after his term. Pero ngayon pa lang, simulan na natin yung proseso na ito. Bigyan niya ng pagkakataon ng political maturity, yung mga botante sa pamamagitan ng requirement para sa debate ng mga kandidato. Palagay ko po, yun lang, okay na sa akin. Palagay ko po, may mararating na yung mga pag-reforma na yun. Dapat makaalis po tayo dito sa problemang ito sa lalong madaling panahon. Yun lang po, dear Kut. Salamat po.